As deadlines loom, President Bongbong Marcos orders intensified operations on POGOs or Philippine offshore gaming operations. Now, according to the PNP, the president specifically ordered to look into possible small groups doing guerrilla operations, organizing in subdivisions, apartments, or in small communities. All POGO licenses are set to expire on December 15. While all licensed POGOs have been given until the end of December to cease operations. Recall that in PBBM's State of the Nation address last July, he said that all POGO operations should end this year. Let's discuss this further with Undersecretary Gilbert Cruz. He is, of course, the Executive Director of the PAOC, or the Presidential Anti-Organized Crime Commission. Welcome back to The Big Story, Yusek Cruz. Good evening, ma'ams, and those who are watching and listening to our show. Good evening po sa inyong lahat. Okay, December 15 is next week, Yusek Cruz. And then by December 31, we're expecting that POGOs will be history or a thing of the past. Where are we now in the campaign against POGOs, in the closure and the wrap-up of their operations? So far, yung mga malalaki natin, yung sinasabi natin mga big POGO hubs na ipasara na natin. Aside, of course, those POGO hubs that we raided in the past, marami na po yun. And recently, meron nga pong nagsara. And I think it was shown in dun sa mga networks po natin and sa mga newspapers po natin pinakita how is it kung yung pagkakasara nung POGO na yon. And we're looking at yung mga naiwan na lang at yung talagang magmamatigas na to operate still despite yung sinabi po ng ating presidente na they only have up to the end of this year to cease their operation, or else ito pong pagpasok po ng the next year magsisimula na po kaming manghuli ng mga natitira at those rogue POGOs who opted to operate pa rin kahit the guerrilla type or yung mga patago na operation na gagawin nila. No less than the president has actually flagged that, yung tinatawag yung guerrilla POGOs or yung mga nagtatago bilang BPO or whatnot. Ano po yung plan regarding that? Of course, medyo mahirap siya isara kung hindi naman siya talagang blatantly exposed as a POGO. What's the game plan there, Yusek? Meron na kami mga intel reports as to those who are yung talagang magko-continue, and yung mga nasa listahan ng PAGCOR and yung mga nasa listahan ng PAOC, actually iniisa-isa na namin and with that monitoring malalaman na namin kung sino talaga yung magtutuloy-tuloy, and doon kami magpo-focus next year pagpasok nung taon talaga we will be start operating on this rogue POGOs na nagkalat at yung mga malalaking POGOs na tumigil but actually gumawa lang sila ng smaller scales na mga POGOs at tapos kumalat sila sa buong bansa. And with this, kasama po natin ang DILG and the local government units to help us in this campaign. Kasi kagaya ng sinabi ng ating mahal na Pangulo, na hindi naman mag-ooperate talaga ito at hindi naman talaga sisibol itong mga POGO operations na to without the knowledge of the local government units. Kasi sabi nga niya, kitang-kita naman ito and there are a lot of red flags or indicators showing na ito ay talagang POGO. Like halimbawa, if they are operating during nighttime and then there were presence of foreign nationals dun sa area, like tapos may mga maraming sasakyan and nakita nila nagpapasok ng pagkain, nagpapadeliver ng maraming pagkain. So those are red flags na pwede nating gamitin, and those are the things that we are informing yung mga local government natin na tignan nila. So on their own, pwede sila mag-conduct ng kanilang mga operation dito sa mga rogue POGOs. Yusek, sa inyo na po nanggaling na meron talaga matitigas pa rin ng ulo, 100 plus pa nga po ang sabi nyo. How huge is the probability kung may mga red flags, kung may mga tell, that these remaining POGOs would actually still organize into guerrilla ones po?
Yeah, ang sabi naman diyan during our meeting with the president naman kasi, talagang mananagot na yung ating mga local government units dito. Kasi despite all the, announcement, yung sinabi na po na ban na po talaga yung POGO and, those POGOs o yung mga papanggap ng, BPO o yung mga POGO na papanggap na they are legit business but actually what they are doing is scamming and, POGO operation. Ano na po 'yan, hindi na po pupuwede 'yan. Ang usapan po is, wala talaga ngayon, wala. Whether BPO 'yan, POGO 'yan, IGL 'yan, stop po lahat 'yan. Next year ho talagang, intensified ang campaign laban diyan sa mga POGO na 'yan. But what happens next, Yusek, to those POGO operators who decide that they will still operate come January? Yes, yun nga po yung sinasabi ko ano, magiging, mahigpit na talaga. Talagang, nagtulong-tulong na po, during our meeting, 2 days ago, pinagsama-sama na po ng, pangulo lahat. Nandun na po ang, Bureau of Immigration, ang National Bureau of Investigation, ang DOJ, ang, DSWD, nandun na po ang DILG, for the local government support, tsaka po yung PAOK and, other units po na kailangan natin ano. Pinagsama-sama na po talaga kami para ho, isa lang talaga ang direksyon, pagdating ng, January. Talagang, hulihan na po ito, talagang, intensified campaign against all these POGO operators. I also read in a report, Yusek Gilbert, no, recently na nakapag-deport na kayo ng mga 187 yata yung numero ng mga Chinese, mainland Chinese. I'm not sure kung mainland Yeah. Chinese lang sila lahat. But ang tanong ko, mga galing yan eh, di ba? Halo-halo na galing Porac, galing Yeah. galing Tarlac, Oh, and dun sa yes, Lapu-Lapu. yes. Are you still looking for yung natitirang bahagi? Do we have their identities? Like, do you have a number na how many pa that you're looking for or are at large? Marami pa, eh. Actually, nasa 2,500 na yung naipapa-deport natin ano, and we still have another, actually, kaninang umaga yata nakapagpa-deport pa kami ng additional 34 plus another 12 yung mga Indonesians and Malaysians. Marami pa po, eh. Hindi lang po Chinese diyan, halo-halo talaga. We have Vietnamese, we have, Malaysians, Indonesians, halo-halo po 'yan. Inuuna lang po namin talaga para medyo organize yung mga, Chinese na pina-deport namin dahil unang-una po sila talaga yung, marami and pangalawa talaga sila po yung inaasikaso talaga nung kanilang mga embassies. Okay, so nabanggit yung ano, na si DILG Secretary John Vic Remulla ay nagpalabas na ng order at nag-meeting na nga kayo. Pero base po dun sa mga Quadcom hearing kasi, may mga ibang, kumbaga, local chief executives na kung they turn a blind eye or I'm not sure na they're purposely, na wala daw silang alam. But that's what they said, no, under oath. Are you Yeah. not afraid na magyari yan ulit na baka hindi ninyo mahuli? Ano na ngayon, eh, medyo kahiyaan na, eh. Hindi na nila puwedeng sabihin na bigla na lang sumulpot ito na parang kabuti dun sa lugar nila and, even the president told us na it's very impossible that the local government units, hindi ma-notice yan o hindi nila alam yan. It's really impossible. Yan po ang word ng ating mahal na presidente. Are you gonna be taking like advice from the public or tips from the public? Kunwari, dun sa, kasi nga yung iba, no, nabanggit nyo, nasa communities, no, nasa residential areas, dun sila nagtatago when they're broken up into smaller groups. How can citizens report? Can we report it straight to the PAOK? Or should we report it Yeah. to our local PNP? Yeah, they can report straight to the PAOK or, yung sa local naman po kasi there is already, instruction coming from, our president na talaga pong pagtutulong-tulungan ito whether, the report will be, o the info will be relayed sa national or sa local po, talagang pagtutulong-tulungan namin. And, we're willing to provide our services sa national, kung halimbawa po magkakaproblema yung local as to how they will deal dito po sa paghuli dito sa mga rogue pogos po na nakakalat ngayon.
So would you say now that it's December 12 na, a few more days to go, December 15 na, and just a few more weeks till December 31, how many percent would you say na natapos na natin nung pagra-wrap up ng POGO operations dito sa Pilipinas? Sa ngayon kasi, sa record namin talagang konting-konti na lang ano. But yun nga yung sinasabi ko, yung sa initial info namin, meron pang kulang-kulang na siguro mga 150 plus ano na ano sila, yung they form themselves into a smaller group para mag-operate. Ano, yun ang tinitignan namin ngayon. But those who are registered before as POGO and IGLs, talaga nagkiklupa na sila. Yeah, Yusek, I wanted to ask lang ulit, no, for those yung mga citizens that would want to help out in eliminating all POGOs, ano po yung mga red flags ulit, yung mga clear signs? Because you mentioned earlier, mga lagi nagpapadeliver, laging bukas yung mga ilaw. Ano po ulit yun, yung mga pwede pang abangan? Well, ano yan, ano, unang-una, tama yun. Sa gabi kasi nag-ooperate yan dahil yun sa oras nga na ginagawa nilang operation na pwedeng araw dito tapos gabi sa kabila. Ngayon, sa gabi, they work mostly talaga sa gabi. So, obviously, talagang pag maraming ilaw yung isang lugar at nakakakita sila na ang daming foreign national o maraming gising sa gabi, ano na yun, mga red flags na yon. And aside from that, ang nangyayari kasi ngayon is may mga darating na isang truck o isang van na malaki na punong-puno ng mga computers and then biglang ililipat sa isang lugar. Tapos plus there are cables and other mga electrical gadgets na makikita sila. Yon dapat nire-report nila. Actually, marami na po kaming report na natatanggap na ganon. And yung presence po nung foreign nationals tsaka yung pagpapadeliver po ng pagkain kasi hindi na sila nagpapaluto talaga. Most of the time they just have their food delivered dun na sa lugar nila. Yun po yung mga signs. And kadalasan po what they are using right now na parang temporary safe house nila or operation nila is yung mga resort. They hire the whole resort for that matter. Kung halimbawa mga nasa 100 po sila o mga 200 po sila or sometimes they hire or yung the whole floor po ng mga ng condominium ano. Naka-room lang po sila, hina-hire po nila yung buong floors. And then nagpapadagdag po sila ng internet connections. Yun po yung mga red flags na nakikita diyan.